Magandang araw po sa lahat ng mga kabahagi sa Church School Ministry. Ngayon po ako ay magbabahagi sa inyo ng sermon at ito ay unit number 36. Ang title, Jesus Who Washed the Disciples' Feet. Ang ating main verse ay John chapter 13 verse 1 hanggang 20. Para sa pagsisimula ng sermon, tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa walang hanggang biyaya ng pagliligtas ninyo sa amin. Salamat sa dugo ng Panginoon na naghugas at nagbayad ng lahat ng kabayaran ng aming mga kasalanan doon sa krus. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, kami ay naligtas. Salamat din sa church kung saan nyo kami nilagay pagkatapos maligtas upang matuto ng inyo pang mahalagang mga salita. At habang nagpapatuloy sa loob ng iglesia, binigyan nyo kami ng pagkakataon na maging bahagi ng Church School Ministry. At dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga gawain ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ngayon, ako po ay magbabahagi ng sermon, pakiusap. Buksan ninyo ang aming mga puso at ipaunawa sa amin ang mga malalalim na bagay sa Biblia. Samahan din ninyo ang tagapangaral, may bahagi ng madali at tama ang mensahe ng Diyos. At dalangin ko ang mga church school teachers, bigyan sila ng malaking karunungan at nawa ay maunawaan nila ang salita ng Diyos na ibabahagi nila sa mga church school student. At dalangin namin ng mga estudyante sa ministry na ito sa takdang panahon ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Mula umpisa hanggang sa matapos ang sermon, patuloy kaming samahan at gabayan at tulungan ng Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, babasahin ko po ang John chapter 13 verse 1 hanggang 20. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating ng oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila'y kanyang minahal hanggang sa katapusan. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan. Itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtatanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko'y hindi mo pa naunawaan ngayon. Ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulos sa kanya. Kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang.
Ngunit ito ay upang matupad ang kasulatan, ang kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Sinasabi ko na sa inyo ngayon bago ito mangyari, upang kapag ito ay nangyari ay maniwala kayo na ako nga. Verse 20. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa, upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya ang araw ng Pasko ay malapit na, at alam na din ni Jesus na malapit na siyang bumalik sa Ama. Minahal din ni Jesus ang kanyang mga alagad hanggang sa huli. Habang si Jesus ay naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, siya'y tumayo at itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos, nagsalin ng tubig sa planggana, nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sa katunayan po, ay kahangang pangyayari po iyon. Isipin niyo po, sino ba si Jesus? Siya ay Diyos na Creator. Tapos, naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Ibinaba niya ng napakababa ang kanyang sarili. Ginawa niya ang gawain ng isang alipin, ng lingkod. Pero makikita natin, ginawa ito ni Jesus dito po sa John chapter 13. Ayan ang ating pag-aaralan. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Sa mga talata na binasa natin, tingnan niyo po sa verse 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sa ating buhay, napakarami mga tao ang hindi nakakaalam kung ano ba ang mithiin at layunin ng kanilang buhay. Ano bang mithiin ng mga Kristiyano? Pagkatapos maligtas ang isang makasalanan, nagkaroon na siya ng bagong layunin sa buhay. Yan ay makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa, magpatibay ng iglesia, at mabuhay ng maayos na anak ng Diyos. At para tayo makapamuhay ng maayos na Christian life, sabi ni Jesus, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa, upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ibig sabihin, anumang bagay na ginawa ni Jesus, kailangan nating gayahin. Yan ang mithiin ng ating Christian life. Ano bang sabi ni Pablo? Pilipos chapter 3 verse 17, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. Dahil si Pablo, nagsikap ding tumulad kay Jesus sa kanyang buhay. Kaya sa unang Korinto chapter 11, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Tinularan niya si Kristo. Nang tayo maligtas, naunawa natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Gayunpaman, hindi po ibig sabihin na naging perpekto na ang ating ugali at pagkatao kaagad. Kailangan po nating mas matuto ng higit pa. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan para mamatay para sa mga makasalanan. Kung ito lang ang layunin ni Jesus, pwede na siyang mamatay kahit nung siya'y bata pa lang. Bakit si Jesus ay tumagal pa ng 33 years and a half? Dahil ang buong buhay ni Jesus ay halimbawa para sa atin. Katulad ng sinabi ni Jesus, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa. Lahat ng bagay na ginawa ni Jesus ay halimbawa para sa atin. Kaya sa katunayan, ang lupain ng Kanaan ay tuyong lupain. Kahit po nung panahon ni Jesus, tuyo ang lupa doon. Kaya nga kung ikaw ay aalis o lalabas, napakalikabok. Kapag mainit ang panahon, maalikabok. Kapag umuulan naman ay maputik. Kaya ganito ang nangyayari noon. Ang alipin o ang lingkod, nag-aantay sa kanyang amo. Binibigkisan niya ang kanyang sarili ng tuwalya. At pagdating ng kanyang amo o Panginoon, hinugasan niya ang kanyang mga paa. Yan ang tungkulin ng alipin. Ganon po ang ginawa ni Jesus. Siya'y labis na nagpakababa, labis na ibinaba ang sarili at ginawa ang gawain ng alipin. Sa Pilipos chapter 2 verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kinuha ang anyong alipin. Sa Gawa chapter 13, ginawa naman ni Jesus ang trabaho ng isang alipin. Sa Marcos chapter 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kundi upang maglingkod.
Alalahanin niyo po, pinakitaan tayo ng halimbawa ni Jesus ng paglilingkod, pagpapakababa at pag-ibig. Makikita natin sa chapter na ito. Matapos nating maligtas, ang mga natitirang araw sa ating buhay ay dapat na ginagaya ang naging buhay ng Panginoong Jesus. Ano po ang isa sa mga ginawa niya? Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad na tulad sa alipin. Ang tanong, bakit po? Dahil minamahal niya ang mga alagad. Sa John 13 verse 1, yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila'y kanyang minahal hanggang sa katapusan. Talagang ginawang mahalin ni Jesus ang kanyang mga alagad hanggang sa huli. Hanggang sa huli, opo. Talagang kahit hanggang sa huling gabi niya, nakasama ang mga alagad bago siya mamatay, labis na minahal ni Jesus ang mga alagad. Alam niyo po, ang nakakamangha, maging si Judas na nagkanulo sa kanya, minahal ni Jesus ng labis. Maging mga paa ni Judas, hinugasan po ni Jesus. Kahit alam niyang siya'y ipagkakanulo ni Judas. Kahanga-hanga po ito. Si Judas Iscariote napunta sa impyerno, hindi po dahil ipinagkanulo niya si Jesus, kundi dahil tinanggihan niyang walang hanggang pag-ibig ni Jesus. Si Jesus, alam po niyang ipagkakanulo siya ni Judas. Kaya mas masakit po iyon sa kanya. Kayo po, magagawa mo bang ibigin ng isang taong alam mong pagtataksilan ka? Napaka-imposible. Alam ko ang gagawin mo, magtatraidor ka sa akin. Maayos naman ang naging pakitungo ko sa iyo, kaso traidor ka. Ganyan mo pala susuklian ang kabutihan ko sa iyo. Kung alam mong tatraidorin ka, napakahirap ibigin ng tao yan. Si Jesus po ay iba. Kahit alam niya, sa simula pa lang na ipagkakanulo siya ni Judas, inibig at minahal pa din ng labis ni Jesus si Judas, kagaya ng pag-ibig ni Jesus sa ibang mga alagad. Hinugasan ni Jesus sa mga paa ni Judas, kagaya ng paghugas ni Jesus sa mga paa ng ibang alagad. Kahanga-hanga po, di ba? Kukuha tayo ng mga aral mula sa paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga alagad. Ang pinakauna, unang aral, kailangan nating isabuhay ang mga natututunan upang matularan si Jesus. Sa verse 15, John 13, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya ang dapat nating matutunan sa Biblia ay ang mga bagay na ginawa ni Jesus. At pagkatapos, sikapin itong gayahin, gawin, sanayin sa ating buhay. Sa totoo, sa mga Kristiyano, ang dahilan kung bakit wala tayong pag-asa at kapayapaan sa ating puso ay hindi natin ginagawa ang ating mga natututunan. May mga Kristiyano po na palaging nakikinig ng nakikinig, subalit hindi ginagawa sa kanilang buhay. Ito po ang pinakapunto ko. Bilang isang Kristiyano, ang mahalaga ay kung isinasabuhay ba natin ang ating mga natututunan. Halimbawa, natutunan mo na dapat magpatawad. Di mo naman ginagawa. Hindi po yun tama sa Diyos. Pinakitaan tayo ni Jesus ng pagpapatawad. Para saan? Para magawa din nating magpatawad. Santiago chapter 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Tingnan natin sa Pilipos 4 verse 9. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Okay? Ano daw ang gagawin sa mga ito? Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Ano pong ibig sabihin ng Diyos? Ibig sabihin, huwag kang basta makinig. Gawin mo. I-practice mo sa iyong buhay. Kapag ating sisikaping isabuhay, ang mga natututunan natin, anong mangyayari? At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang Christian life ay isang buhay na tinutularan ang naging buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya't kailangan nating magsikap na isabuhay ang mga natututunan natin. Ito isang paraan kung paano natin matutularan si Jesus. Number 2, okay, makikita natin, isa pang aral, dapat maging malinis sa harapan ng Diyos. John chapter 13, verse 6 hanggang 8. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya,
Ang ginagawa ko ay hindi mo pa naunawaan ngayon. Ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Ang ginagawa ko ay hindi mo pa naunawaan ngayon. Ito pong sinabi ni Jesus kay Pedro. Hindi lamang po siya gumawa, ipinakita niya ang halimbawa bilang alipin, ang paglingkuran ng bawat isa. Dito pinaglingkuran ni Jesus ang mga alagad. Okay, sa katunayan, mayroong napaka-importanteng aral na dapat tayong makuha sa pangyayaring ito. Pagkatapos ng kaligtasan, habang tayo nabubuhay araw-araw, tayo po ay nadudumihan. Parang paa na araw-araw ay naalikabukan. Ang ating Christian life ay ganoon din. Minsan naalikabukan, nadudumihan, kaya nga kailangan paulit-ulit tayong maghugas. Alam natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. Sa Biblia, kapag nagbabanggit ng kaligtasan, hindi po lahat ay tungkol sa kaligtasan ng Espiritu. May 3 stages ng salvation. Una, kaligtasan ng Espiritu, justification. Kaligtasan ng pag-uugali, ito ay sanctification. Kaligtasan ng katawan ay glorification. Naintindihan ninyo yung sinasabi ni Jesus sa John chapter 13, at ito'y tumutukoy sa sanctification, pagpapabanal. Okay, paigsain ko po muna. Una, yung justification. Dahil tinubos ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, bigla ang nahugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay inaring ganap ng Diyos. Tayo ay inaring ganap ng dugo ni Jesucristo nang tayo ay sumampalataya. Kaya ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo inaring ganap? Nang tayo sumampalataya sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Sinugo ng Diyos si Jesus at binayaran ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan nang walang hanggang katubusan. Ito po ang kaligtasan ng ating espiritu, justification. Ano naman yung sanctification o pagpapabanal? Binabanggit ni Jesus sa John 13, habang tayo'y nabubuhay bilang Kristiyano, hindi po tayo perpekto. Minsan nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan. Para mabuhay tayo ng maayos sa ating buhay na nais sa harapan ng Diyos, kailangan nating paulit-ulit na maghugas. Isipin niyo po ito, ano ba ang paa? Ang paa ay parte ng katawan na nakasahid sa lupa. Ang lupa, kumakatawan sa sanlibutan. Kaya nga kahit ligtas na tayo, namumuhay pa din tayo sa makasalanang sanlibutan. Kaya sa araw-araw na pamumuhay natin sa sanlibutan, paunti-unti na alikabukan tayo ng lupa. Nadudumihan tayo ng sanlibutan. Ang mga makamundong bagay ay dumidikit ng dumidikit sa ating mga puso. Kapag naglalakad ka sa lupa, maalikabukan ka. Ganyan din sa atin, sa ating Christian life. Kapag tayo lumalakad sa lupa, ibig sabihin kapag nakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya, kapag tayo nakikipagkita sa mga kaibigang hindi ligtas, o kapag nanonood tayo ng TV o nag-surf sa internet, anumang bagay ang aking ginagawa sa mundong ito na makasanlibutan, anong mangyayari? Paunti-unti, ang ating puso'y lumalayo ng lumalayo sa Diyos. Nadudumihan. Totoo po ito. Kahit naligtas na, hindi po tayo perpekto. Kaya nga, ang kailangan natin ay maghugas ng mga paa. Magpabanal. Paulit-ulit, kailangan nating maghugas ng paa. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sa lumang tipan, nakasulat yun, Levitico 11:44 hanggang 45. Sa bagong tipan, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Unang Pedro 1:16. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Unang Thessalonica 4:7. Kaya nga paano tayo magiging banal? Binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa. Maghugas ng paa. Alisin ang mga dumi sa ating Christian life upang tayo maging malinis na kasangkapan na magagamit ng Diyos. Dahil maraming mga Kristiyanong hindi nag-iingat sa mga makamundong bagay, nadadala, natatangay sila ng sanlibutan. Kaya sila ay nagiging walang halaga sa Diyos, hindi sila magamit ng Diyos dahil sa dumi sa kanilang buhay. Ito po ang problema, yung hindi ako magamit ng Diyos. Kaya sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 hanggang 21, sinabi ni Pablo, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan, at ang iba'y sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man,
Ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng gawang mabuti kung nililinis ng sinuman. At bilang kasangkapan ng Diyos, kailangan natin maging malinis upang magamit tayo ng patuloy ng Diyos. Kung hindi tayo ginagamit ng Diyos, ano pang silbi natin sa mundong ito? Kung hindi tayo makakapagligtas, kung hindi makakapaglingkod sa Diyos, kay Jesus at sa mga kapatiran, anong silbi? Kaya kailangan nating maghugas ng mga paa. Linisin ang ating Christian life. Mamaya, ituturo ko po paano maglinis sa Christian life, maghugas. Ngayon, number 3 muna. Makikita natin na nais ni Pedro na talagang mapalapit siya kay Jesus. Tingnan niyo po yung nangyari sa John 13 verse 8. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Jesus, parang ganito, "Ikaw ay Panginoon ko. Paano ko papahintulutan hugasan mo ang aking mga paa? Hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman." Pero anong sagot ni Jesus? "Kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Kung nais ninyong palaging nananatili kay Jesus, kailangan natin palaging maghugas ng ating mga sarili. Isipin niyo po, sino si Pedro? Ang pagkatao niya, malakas dahil mangingisda, aktibo, masipag, at ang nais niya, lahat makuha. Gusto niya siyempre dahil mangingisda, makakuha ng maraming huli. Kaya nga sa John 13 verse 9, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." Ibig sabihin, Jesus, kung ang paghuhugas sa mga paa ang paraan para magkaroon ng bahagi sa iyo, paliguan mo ang buong katawan ko. Hindi lang ang aking paa, kamay, pati ang aking ulo. Sa totoo po, dapat magkaroon tayo ng ganitong ugali. Yung gusto makuha lahat sa Christian life. Panginoon, gusto kong matuto ng maraming bagay. Gusto kong manalangin ng maraming oras. Gusto kong makapagligtas ng maraming kaluluwa. Gusto kong makapaglingkod sa mga kapatid. Ganito po si Pedro. Kaya nga po siya naging leader ng mga alagad. Mayroon siyang puso na mas mapalapit pa kay Jesus. Napakasimpleng tao lang din ni Pedro. Hindi po komplikado ang buhay niya. Ang nais lang niya palaging malapit kay Jesus. At ang nais lang niya makakuha ng maraming pagpapala. Kung ang pagkakataon para gumawa para sa Panginoon, kung may pagkakataon, gagawin niya ito agad. Kaya nga, nang hulihin si Jesus, anong ginawa niya? Binunot niya agad ang kanyang tabak. Tinagpas ang tainga ng alipin. Itong si Malco, sundalo. Dahil ayaw niyang mapalayo kay Jesus. Ganito po ang kanyang ugali. Gagawin niya lahat, mapalapit lang kay Jesus. Kaya nga sa John 13:9, "Paliguan mo ang buong katawan ko." Kakaiba po yung ugali niya. Di ba po? Gusto ko po na dapat maging ganito rin ako, ang lahat ng mga Kristiyano. Dapat tayong maging aktibo. Dapat nais nating mas matuto ng matuto. Dapat tayong gumawa ng gumawa para sa ating Panginoon. Ika-4, ito po isa pang aral. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At ang bisa, walang hanggang katubusan. Makikita natin sa John chapter 13 verse 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na ngunit hindi ang lahat." Importante po ang talatang ito. Sabi ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa. Ano ibig sabihin nito? Si Pedro po inaligtas nung siya'y sumampalataya kay Jesus. Ganun din sa atin. Nang tayo'y maligtas, yun ang sandali na tayo ay pinaliguan na. Ang buong katawan ay naging malinis. Kaya nga may tapang tayong makakatayo sa harapan ng Diyos. Sa Isaiah 1:18, "Pumarito kayo ngayon at tayong mga tuwiran sa isa't isa," sabi ng Panginoon. "Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y maging mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Ang niebe, ito po ang pinakamaputing bagay sa buong mundo. Kapag may niebe, kaya din niyang takpan ang lahat ng bagay.
Ganito ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo punong-puno ng kasalanan at kasamaan. Subalit ibinuhos sa atin ang dugo ni Jesus at tayo naging maputing parang niebe. Sa Tito chapter 3 verse 5, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan, na ang mga puso ay winisikang malinis. Pero tingnan niyo po ang sinabi ni Jesus sa John 13, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Alam na po ni Jesus, hindi lahat ng 12 alagad ay maliligtas dahil si Judas Iscariote hindi po naligtas. Pagkatapos ipagkanulo si Jesus, siya po'y nagbigti, nagpakamatay at napunta ng impyerno. Sigurado po iyon. Dahil hindi niya pinaniwala ng pag-ibig ng Diyos. Tanging si Judas Iscariote lamang po sa mga alagad ang hindi napaliguan. Siya lang po ang marumi. Isipin niyo po ito. Kung si Judas Iscariote hindi nagpakamatay, kahit siya naging traitor, halimbawa po, sumampalataya din siya kay Jesus. Kung ganon, siya po magiging napakadakilang apostol. Bakit? Kapag siya'y mangangaral, pwede niyang ipangaral, ibinenta ko si Jesus ng 30 pirasong pilak. Subalit kahit naging taksil ako, inibig pa din ako ni Jesus. Masasabi niyang siya ang buhay na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Pero nawala sa kanya ang lahat ng pagkakataong ito dahil pinatay niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, alalahanin po natin, nang tayo ay maligtas, ang lahat ng ating mga kasalanan ay nawala na. Kaya naman, hindi na tayo dapat pang mag-alala sa ating mga kasalanan. Ano pong napaliguan na? Naunawaan mo ang walang hanggang katubusan. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Hebreo 9, verse 12. Kanyang sariling dugo, dugo ng Diyos, dugo ni Jesus. At ang dugong ito'y inihandog sa Diyos para sa ating mga kasalanan. Katulad ng dugo ng mga tupa na pinapatay at inihahandog sa kaba ng tipan, nang ihandog ni Jesus ang kanyang sariling dugo. Ang sagot ng Diyos, sa gayon, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Katubusan, ibig sabihin din po ay kapatawaran. Walang hanggang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kapag tayo sumampalataya dito, tayo ay napaliguan na. Kaya hindi na muling kailangan pang maligo. Isang beses na napaliguan, walang hanggang malinis. Paano tayo naring ganap nang tayo sumampalataya? Pagkatapos tayong paliguan, sinuotan naman tayo ng Diyos ng mga damit ng kaligtasan. Kaya sa Isaiah 61:10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Tandaan po ninyo, tayo napaliguan na at binihisan na ng damit ng kaligtasan. Kaya ang dapat na lang nating gawin ay hugasan ng ating mga paa sa tuwing ito ay nadudumihan. Okay? Ngayon, number 5, ito po ang mga paraan ng paghuhugas ng paa. Paghuhugas ng dumi sa ating Christian life. John 13 verse 14. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Okay, papaliwanag ko po kung paano ba huhugasan ng paa. May 3 paraan ng paghuhugas ng paa pagkatapos ng kaligtasan. Tandaan niyo po ang paghuhugas ng paa ay walang kinalaman sa kaligtasan. Dahil ginagawa ang paghuhugas ng paa matapos matanggap ang kaligtasan. Sa ating Christian life, kailangan nating hugasan ang ating buhay ng paulit-ulit upang maging banal sa harapan ng Diyos. Okay. Unang paraan ng paghuhugas sa pamamagitan ng fellowship. Sa pamamagitan ng pagdalo sa fellowship, kapag nagkakatipon tayo, sino ang kasama natin? Si Jesus. Sino po ba si Jesus? Siya ang liwanag. John 1:9. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Sa unang Juan, chapter 1, verse 5, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Okay. Kaya naman, kung mayroong anumang kadiliman sa ating Christian life, kung mayroong anumang kasalanan o makamundong bagay, talagang napakahirap para sa atin, okay, na dumalo sa fellowship. Bakit po? Dahil sa fellowship, mayroong liwanag ng Panginoon.
Alam niyo po sa fellowship, minsan ibinabahagi natin ang mga pagkakamali natin. Humihingi tayo sa mga kapatiran na tayo ay ipanalangin. Pagkatapos po noon, nagkakaroon tayo ng lakas upang mas maging tapat at malinis sa harap ng Diyos. Kaya sa pamamagitan lamang iyon ng fellowship. Ganun po natin hinuhugasan ang isa't isa. Una, kailangan mong pumunta sa liwanag, sa fellowship. Minsan ay ibabahagi ko ang kahirapan o paghihirap at ipinapanalangin natin ang isa't isa. Pagkatapos may lakas na tayo para humayo. Kaya tandaan niyo po, ganito ang paraan ng ganito ang paraan upang maging malinis. Ito po halimbawa, narinig ko po ito, may isang brother na talagang nais itigil ang pag-iinom at paninigarilyo. Kaso hindi po niya yan magawa. Dahil ang itigil ang bisyo ay talagang napakahirap. Ganito po ang ginagawa niya. Pumunta siya sa fellowship. Sinabi niya yung kalagayan niya. Talagang nakakaya yung naging testimony niya. Mga brothers at sisters, mayroon akong problema sa aking Christian life. Bago pa ako maligtas, palagi akong umiinom ng alak at naninigarilyo. Sinabi niya gusto na niyang itigil ang paglalasing, pakiusap, ipanalangin niyo ako. Yan ang testimony niya. Alam niyo po kung anong nangyari? Lumipas ang mga araw. Sa tuwing nakikita ng mga brothers at sisters ang brother na yon, palagi silang nagtatanong, "Brother, naitigil mo na ba? Pinagpe-pray kita." Sabi niya, "Hindi pa din. Nagbabawas pa lang ako." May isa pang sister ang dumating, nakita siya, nagtanong sa kanya, "Oh, brother, huminto ka na ba sa pag-iinom?" Pinipilit ko po. Sa tuwing nakikita siya ng mga brothers at sisters, tinatanong nila palagi kung naitigil na ba niya. At siya talagang naantig. Kailangan ko na talagang itigil ito. Dahil kung hindi, paulit-ulit silang magtatanong sa akin. Alam niyo po, ipinapanalangin siya ng mga kapatiran. Kapag kayo po ay nanghingi ng prayer request, sigurado may nananalangin para sa inyo. Ito ang paraan para maitigil ang anumang bagay na mali, madumi na nakasanayan natin. Sa pamamagitan ng fellowship, mahugasan natin ang paa ng isa't isa. Ang Diyos po ay liwanag. Kapag tayo ay lumalapit sa liwanag, makikita natin ang mga bagay na dapat nating linisin. At tayo ay mababago. Halimbawa po, nung panahon ni Moses, nakasama ni Moses ang Diyos sa loob ng 40 araw at gabi sa bundok ng Sinai. Pagbaba niya, dala niya ang 2 tapyas ng bato, listahan ng 10 utos. Pagbaba niya, ang kanyang mukha po'y nagliliwanag. Kaya nga natakot ang mga tao sa kanya. Exodus 34:29. Nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang 2 tapyas na bato ng patotoo sa kamay niya, habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. 40 araw lang na nakasama niya ang Diyos, nagliwanag na ang kanyang mukha. Bakit po? Dahil siya nagkaroon ng napakalapit na fellowship sa Diyos sa bundok ng Sinai. Katulad po nito, kung patuloy tayong sasama, pupunta sa mga fellowship, mababago po tayo, lalago tayo sa ating Christian life. Makikita niyo po, iyon sa inyong buhay. Kaya naman sa ating church, binibigyan din natin kung gaano kahalaga ang pagdalo sa fellowship. Hanggang may pagkakataon, dapat tayong magsama-sama. Dahil tayo nagiging malinis sa fellowship. Kapag tayo po'y nag-iisa, mas madali tayong madudumihan, matutokso. Kawikaan 18:1. Ang namumuhay ng nag-iisa'y nagpapasasa at hinahamak ang may mabuting pasya. Kaya dapat palagi tayong magkakasama. Huwag po tayong lumayo sa fellowship. Huwag tayong mag-isa. Mas lalo lamang tayong magiging marumi. Ang panahon na tayo ay labis na nadudumihan ay kapag tayo ay nag-iisa. Kapag tayo nasa fellowship, nababago po tayo dahil hinuhugasan natin ang mga paa ng bawat isa. Isa pang paraan ng paghuhugas ng paa, ito po ay pagpapahayag ng mga kasalanan. Sa unang Juan chapter 1 verse 8 at 9. Babasahin ko po sa inyo. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam niyo po, ang talatang ito, sigurado po yun. Napakaraming mga tao, mali ang pagkakaunawa nila dito.
Akala nila tumutukoy ito sa kaligtasan ng espiritu. Mali po. Sinasabi nila kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, ikaw ay maliligtas. Pero kailangan nating maunawaang mabuti, ang talatang ito hindi po para sa kaligtasan. Ang aklat ng unang Juan ay isinulat sa mga taong ligtas na. Tingnan niyo po sa unang Juan chapter 2 verse 12. Kailangan nating makita para kanino ba isinulat ang aklat na ito. Verse 12. Mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayo sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Okay? Ang sulat na ito ay sa mga napatawad na, sa mga taong ligtas na, mga born again Christian. Isipin niyo po ito, sa mga hindi paligtas, kung ipapahayag nila ang kanilang mga kasalanan, mapapatawad po ba iyan? Hindi po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama po? Kaya hindi para sa mga unbeliever ang sulat na ito. Ang pagpapahayag ng kasalanan, gumagana lamang sa pagitan ng mag-ama, anak at ama. Halimbawa, bilang anak, may nagawa kang kasalanan sa tatay mo. Halimbawa, nasira mo yung cellphone niya. Kung gayon, kailangan mong ipahayag ang kasalanan mo. Kailangan mong sabihin sa tatay mo, tatay, pasensya ka na, nasira akong cellphone mo. Eh, ano pong sasabihin ng tatay? Ayos lang anak, mag-ingat ka sa susunod. Ibig sabihin po ang verse 9, pagpapanumbalik lamang ng fellowship ng mag-ama kapag nakagawa ng kasalanan ng anak. Kaya pagkatapos maligtas, kailangan nating ipahayag ang ating mga kasalanan at ang lahat ng mga mali sa ating buhay. At pagkatapos, ano pong gagawin ng Diyos? Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Lilinisin kang muli ng Diyos, katulad ng paglilinis sa alikabok sa aking mga paa. Ito ba ikatlong paraan ng paghuhugas ng paa sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Sa Efeso chapter 5, verse 26 hanggang 27, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Okay? Nilinis sa pamamagitan ng tubig sa salita. Ito pong Biblia, itong kasulatan, okay, ito po ay parang tubig. Ang salita ng Diyos, okay, ay parang tubig. Ganito po ang nangyayari. Kapag tayo nakikinig ng sermon, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, kapag tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nililinis ng Diyos ang ating puso. Kapag tayo ay nag-iisip ng mga makamundong bagay, kapag tayo nag-iisip ng mga kasalanan, maaari tayong magkaroon ng kadiliman sa ating puso. May mga maruruming bagay ang nakakapasok sa ating puso. Dahil dito nahihirapan tayo sa ating Christian life. Subalit kapag nagbasa ka ng Biblia, kapag nag-meditate ka, itong Biblia, itong kasulatan ay nagbibigay sa atin ng lakas. Itong Biblia ay naglilinis sa ating puso dahil ito ay tubig. Yung mga kadiliman sa ating puso ay nawawala at muling patungo sa Diyos ang ating puso. Kaya naman, talagang dapat tayong magbasa ng paulit-ulit ng Biblia. Tandaan niyo po, ang salita ng Diyos ay tubig. Kapag tayo naliligo ng tubig, tayo ay lumilinis. Minsan, tinatagalan pa nating maligo. Dahil masarap maligo, ang sarap magbabad sa tubig. Tayo nagiging fresh. Kung tayo magbabasa ng matagal, magbababad sa pagbabasa at pagbubulay-bulay, talagang tayo magiging malinis. Magiging fresh muli ang ating Christian life. Nasubukan nyo na pong hindi maligo? Kahit isang araw, sobrang lagkit sa katawan. Tama po? Paano kung hindi tayo nagbabasa? Paano kung hindi tayo nakikinig ng sermon? Gaano kaya karumi, kalagkit o kabaho ang spiritual na kalagayan natin? Okay? Kaya nga, ang paraan ng paghuhugas, nakita natin sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Okay? Ngayon po, ika-6, hindi lamang mga paa natin ang dapat nating linisin, paa din ng iba. Ibig sabihin, patawarin ang kasalanan ng iba. John 13 verse 14. Kung ako nga na Panginoon at Guri naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa.
Sabi ng Jesus, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Hindi lamang po yung kasalanan natin ang dapat nating linisin. Itinuro ko na po, pati ang kasalanan ng ibang tao sa atin. Dapat din natin itong linisin. Madaling ipahayag ang ating kasalanan. Subalit, mahirap alisin ang kasalanan ng ibang tao sa ating puso. Yung mali natin, kaya natin hihingi ng tawad. Subalit, ang mali ng iba, ang hirap magpatawad. Sa Mateo, lumapit si Pedro, nagtanong kay Jesus, Mateo 18, makailang ulit kong patatawarin ng aking kapatid. Anong sagot ni Jesus? Verse 22, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. 77, 490 times. Ibig sabihin, walang hanggan dapat patawarin ng kapatid dahil walang hanggan din tayong pinatawad ni Jesus. Yung mali ng ibang tao sa atin, huwag po nating ingatan sa ating puso. Lahat po tayo hindi perpekto. Kahit ligtas na, nagkakasala, nagkakamali pa din tayo. Ganon din po ang ibang mga kapatid. Sa unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. Isipin po ninyo, ang dami-dami nating kasalanan na pinatawad lahat ng Diyos. Tapos yung pagkakamali ng kapatid, hindi man lang natin mapatawad. Kaya nag-uutos ang Diyos sa atin, magpatawaran kayo sa isa't isa. Colossus chapter 3:13, pagtiisan ninyong isa't isa. At kung ang sino may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Sa panalangin na itinuro ng Panginoon, Mateo chapter 6 verse 12, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Anong sabi ng Diyos kay Pedro? Kanina, hanggang sa makapitumpung-pito, dapat mong patawarin ang iyong kapatid. Ibig sabihin, walang hanggan mo rin silang patawarin. Bakit po? Dahil ang mga ligtas, hindi perpekto. Nagkakamali pa rin. May sinful nature pa rin. Ikaw nga, hindi perpekto. Nagkakamali at nagkakasala pa din. Ganon din po ang ibang kapatid. Kaya sa John 13:17, kung nalalaman ninyo mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Santiago 4:17, kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Okay? Sa Kawikaan 16:17, kapag ang lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Ang kailangan natin patawarin ang ating mga kapatid. Kaya ito po ang summary ng sermon. Dito sa John chapter 13, hindi lang nagpakita si Jesus ng mabuting halimbawa ng paghuhugas ng mga paa at pagpapakababa tulad sa alipin. Inibig din ni Jesus ang mga alagad hanggang sa huli. Nagbibigay din ito ng mga aral sa atin tungkol sa pagpapabanal na dapat nating gayahin ang ipinakitang halimbawa ni Jesus. Nagpakababa, naglingkod, nagmahal hanggang sa huli. Ang pamumuhay na may kabanalan, ginagaya ang mga ginawa ni Jesus sa pamumuhay Kristiyano. Kailangan din nating hugasan ng alikabok sa ating mga paa sa pamamagitan ng tatlong bagay. Dumalo sa fellowship, ipahayag ang kasalanan sa Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay nahugasan. Ganyan ang paghuhugas ng paa. Pero kailangan din nating hugasan ng paa ng ating mga kapatid. Kailangan nating patawarin ng mga kapatid. Ito'y paraan ng paghuhugas ng paa ng isa't isa. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito ang sermon. Nawa ito ay makatulong sa inyo, sa inyong ministry. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong mahalagang mga salita. Dalangin ko na ang sermon na ito, bagamat mababaw, ay makaantig sa puso ng mga church school teachers at pagbulay-bulayan nila at magawang ituro sa mga church school student. Nawa ay magkaroon kami ng puso, lalo na sa salita ng Diyos na mapalapit at lumago at mas makagawa pa sa mga gawain ng Diyos sa aming Christian life. Tulungan niyo po ang church school ministry hanggang sa pagtayo namin sa inyong harapan.
Muli, maraming salamat sa lahat ng biyaya. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po.